Jubilito TV Official. Alright. Inyo, what's up mga kabagis, Jubilito TV Official po. At eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So bago pa lahat, may kalab shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Rab. At isama na po natin ngayon mga kalingap at kabagis si Mr. Bentiboy Vlog, dahil ang gagamitin nating video for today for reaction mga kalingap at kabagis ay video yung in-upload po ni Mr. Bentiboy. Sa mga nag-aabang, no, mga kalingap at kabagis, alam ko updated na po kayo at naipaliwanag na rin po ito ni Kalingap Rab mga reasons kung bakit ito pong si Erica ay hindi na po muna nagpa-vlog, no? Dahil alam naman po natin, no, mga kalingap at kabagis, isa sa mga binigyang punto or binigyang diin ni Kalingap Rab na mga reasons kung bakit po ayaw na po muna magpa-vlog ni Erica ay gusto niya nga pong mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Well, mga kalingap at kabagis, no, in conjunction dito po sa statement na ibinigay ni Kalingap Rab, although may mga private matters na reason pa na pinag-usapan na hindi na po pwedeng isa publiko, pero parang nagtutugma mga kalingap at kabagis ito pong naging statement ni Kulot, no, mga kalingap at kabagis, no, yung kapatid po nila Bombay, na fortunately mga kalingap at kabagis ay kaklase din pala ni Erica. Yun, no, mga kalingap at kabagis, syempre alam naman po natin pag magkaklase ay may mga pagkakataon din po siguro nakakapag-usap po sila, at dun po mismo sa environment ng classroom ay talagang makikita mo po or sabihin na nating may sasalarawan mo kung bakit nga po itong si Erica ay mas piniling mag-concentrate sa kanyang pag-aaral, no, at talagang nagka-catch up po siya dahil nga po matagal-tagal ding natenga itong si Erica, at alam niyo naman ang isang estudyante pag medyo natenga ng matagal ay talagang medyo mahihirapan pong humabol yan, no, dahil syempre po hindi siya naging updated sa mga panahong hindi po siya nakapasok sa eskwela. So sa tingin ko po talagang nagko-concentrate po itong si Erica at talagang gusto niya pong mapagbuti ang pagka-opportunity ibinigay sa kanya para makapag-aral po muli, no. So bali itong si Kulot ay grade 11 na, so which means mga kalingap at kabagis itong si Erica ay grade 11 na at senior high school na, no, isang taon na lang at makaka-graduate na at makakapag-take na po ng bachelor course or yung tinatawag po nating degree ika nga, no, dahil ito pong si Kulot ay ang pangarap niya po ay maging isang teacher. So siguro po nakalimutan ko na kung naikwento rin ni Erica kung ano yung kung ano yung pangarap niya, no, pag nakatapos po siya ng senior high. I-comment nyo nga mga kalingap at kabagis, alam ko po nabanggit niya po sa isa sa mga vlog ni Kalingap Rab. So ito na mga kalingap at kabagis, no, na-interview nga ni Mr. Bentiboy itong si Kulot at naikwento rin ni Kulot, nakaklase niya nga po itong si Erica. At may mga katanungan si Mr. Bentiboy na patungkol din po, no, kung bakit ito puro spekulasyon lang to, ito mga kalingap at kabagis, no. Speculation at observation po nung kaklase niyang si Kulot na kung saan ay parang nagtutugma po sa naging statement po ni Kalingap Rab. So alam ko po marami na pong reaction videos patungkol dito. Minsan pa nga mga kalingap at kabagis ay nadadala tayo sa mga thumbnail, mga medyo exaggerating na thumbnail na ito pala ang dahilan kung bakit hindi na nagpapabalag si Erica, which means pag pinanood po natin yung video ay bumabalik lang naman po doon sa naging statement ni Kalingap Rab na kung saan ay hinihingi nga po ang privacy at mas priority niya nga po ang kanyang pag-aaral. So yun, priority ang kanyang pag-aaral, pero tignan po natin mga kalingap at kabagis kung gaano po ba talaga ka-hectic ang schedule ni Erica sa kanyang pag-aaral, kaya mas pinili niya pong mag-concentrate dito. So dito po hihimay-himayin natin, no, yung naging panayam ni Mr. Bentiboy dito po sa kaklase ni Erica na si Kulot. So without further ado mga kalingap at kabagis, simulan na po natin. Saan ka nag-eskwela? Kamambugan? Hindi po. Nagsakuba ako sa Hope. Ay, dun sa ano? Duman sa Hope? Opo. Klase ko po baga sa Erica. Klase mo si Erica? Ayos siya? May nabanggit sa'yo si Erica? Wala. Kumusta man si Erica bilang klase? Ayos man po. Pinapansin ka? Opo. Mabait naman si Erica? Mabait po sa Erica. Anong masabi mo kay Erica nung unang muna kilala tapos ngayon nasikat na siya? Ano po? Dati man lang po nang
Noon po hanggang ngayon, mabait pa din po sa Ate Erica. Saka matulungin po. So yun no, mga kalingap at kabagis, no, mabait at matulungin. Yan po ang sabi ni Kulot. Ganyan niya po inalalarawan si Erica bilang isang kaklase, no. So bakit naman kaya nasabi ni Kulot na mabait at matulungin itong si Erica? So narito po yung sumunod na sagot, mga kalingap at kabagis. Matulungin? Kagaya ng ano, tinutulungan ka? Hindi po, kapag may mga project po baga parang kapag need po namin ng laptop, tapos dadalhin po sa school, yung sa kanya po pinapayaran po, pinapagamit. Pag umuwi si Erica, di ba, baso ng uwi anong, pag inabot ng gabi, ang alas 6 ng mga biyahe, paano yung nauwi? May sarili na yung motor? Hindi ko lang po alam. Ang uwian man po namin hanggang 4:25 lang, kaya abot pa man po ata ng biyahe. So base po dito sa sinabi ni Kulot, or sabi ni Mr. Bentiboy na ang biyahe nga daw po ng transportation is hanggang alas 6 lang. So ang concern ni Mr. Bentiboy is ano yung nagiging mode of transportation niya pa uwi kung nagkaroon na po ng alanganing oras, no, mga kalingap at kabagis. Pero sabi nga po ni Kulot, ang klase is hanggang 4:25 lang, which means ay meron pa pong time itong si Erica na makasakay siguro sa huling biyahe, no, papunta po sa bahay nila. Pero hindi rin po natin alam, mga kalingap at kabagis, syempre naging private matters na po ang communication between Erica at dito po kay Edu. Baka di rin po natin sure, baka mga kalingap at kabagis, baka hinahatid pa rin po ni Edu, just in case may mga time na nalilate po ng uwi itong si Erica, no. Speculation lang ito, mga kalingap at kabagis, ha. Wala po tayong proof of evidence na nangyayari po ito na pag mga ganitong alanganing oras ay naihahatid ni Kalingap Edu itong si Erica. Dahil wala naman na po tayong naririnig na update din kay Kalingap Edu in regards sa, alam niyo na, yung communication po nila sa bawat isa. So pagpatuloy po natin. Nakakalungkot isipin na parang yung pa ayaw na magpa-vlog. Ano din po ay nabibisi din po kasi kami kasi po ng mga exam. Tapos ang gawa po kasi sa amin, kami na po yung na-lesson, binibigay po sa amin yung ile-lesson namin. Tapos ang kailangan po baga namin yung pag-aralan kung ano yung mga topic na yun. Kasi po, bukod po sa ile-lesson namin, natanong pa po yung teacher. Ibig sabihin, yung teacher nyo maigpit? Hindi man po, kumbaga po, pinaprepare lang po kami para po baga sa college. Na iba na hirap po baga magsalita sa unahan. Parang kahit alam niya po baga yung alam niya po yung sagot, parang hindi talaga siya nasagot. Opo, kaya ang ginagawa po at ng mga teacher, estudyante na po yung pinapaleson. I mean, hindi mo pinapaleson, parang sila lang yung ma-lesson una, tapos ila-lesson ulit po ng teacher. So yun, no, mga kalingap at kabagis, talagang kung hihimayin natin itong naging statement ni Kulot regarding po kung paano po yung setup ng pag-aaral nila ngayon, ay talagang masasabi nating talagang tutukan na, no, mga kalingap at kabagis, dahil nga po sabi niya nga yung teacher ay nagbibigay ng mga points at mga lessons na kailangan po nilang i-discuss. And at the same time, parang ang nangyayari sila na yung mismong nagtuturo sa kanilang mga kapwa kaklase ng kanilang mga lessons at parang sinusupervise na lang sila ng kanilang teacher, no? Which means, maaalingap at kabagis, mas mahirap po ito sa side ng mga estudyante dahil unang-una po sa lahat, yung preparation po para sa mga lessons ay kailangan talagang paggugulan mo ng panahon. Di lamang pag ikaw ay nasa school na, kailangan pag nasa bahay ka ay talagang i-review mo ito at i-prepare mo to para sa kinabukasang susunod na klase, no? So nakikinit ako na po, maaalingap at kabagis, na talagang para sa side ni Erica ay talagang napakahirap naman po kung maisisingit pa niya or magagawa niya pa ng paraan ang magkaroon po ng pagbablog or pagko-content sa kanya, dahil nga po unang-una po sa lahat, sa oras pa lang, kung Monday to Friday ang klase at ang uwian ay hanggang 4:25, isama mo na yung oras or tagal ng biyahe pa uwi sa kanila, ay syempre po pag uwi niya yan, pagod na po yan, magpapahinga lang ng konti at muli mag-aaral, preparation para sa susunod o sa kinabukasang subject. At talagang wala na siyang time, no, mga kalingap at kabagis, no. Siguro mag-aaral ng ilang oras, magpapahinga, kinabukasan balik eskwela na naman. So dito pa lang, mga kalingap at kabagis, ay talagang gahol na po
sa oras itong si Erica, or hindi niya na po maisisingit ito pong pagko-content, no, mga kalingap at kabagis, no. At kung sabihin man natin na meron namang mga weekdays katulad ng Sabado, Linggo, ay syempre po, pagod ka sa isang buong linggong pag-aaral, ay ititake mo na yung opportunity yung Sabado, Linggo para makapagpahinga, or sabihin na naman nating makapag-prepare na naman ng mga lessons sa susunod o sa darating na linggo. So talagang naiintindihan ko po, no, mga kalingap at kabagis, ang pinagdadaanan ni Erica being a student, no. Kasi nowadays, mga kalingap at kabagis, talagang yung pamamaraan ng pagtuturo para sa mga estudyante ay kakaiba na kumpara nung tayo po ay nag-aaral pa way back 1980s and 1990s, no, mga kalingap at kabagis, na kung saan ang talagang pumupukol or talagang nagpo-point of discussion talaga ay ang mga teacher, no. So mostly parang ang nangyayari sa klase noon ay magtatanong lamang ang teacher, sasagutin ng estudyante. Pero ngayon, mga kalingap at kabagis, kabaliktaran na po ang nangyayari, no. Bali ang estudyante na po ang nag-lead ng pagdidiscuss ng lessons sa kanyang mga co-classmate, at nagsusupervise na lamang po ang teacher kung meron po siyang napapansing maidadagdag or maiko-correct dito po sa mga lessons na kanilang dinidiscuss, no. So malaki po talaga ang naging pagbabago ng ating educational system diyan sa Pilipinas mula po nung na-introduce yung K-12 system, no, mga kalingap at kabagis, no. Which means talagang ipini-prepare po ang bawat estudyante para lalo po silang maging sabihin na nating ano po ba yung term na pwede natin gamitin dito, mga kalingap at kabagis, para ma-prepare po sila para po sa susunod na higher education, which is yung bachelor degree or yung pagpasok po sa college or university. So yun, no, mga kalingap at kabagis, no. Ito spekulasyon lang natin to, pero nabigyan po tayo ng guide ni Kulot regarding nga po kung gaano po ka-hectic ang schedule ni Erica sa kanyang pag-aaral. Kaya muli, mga kalingap at kabagis, panawagan po ni Jubilito TV Official, ay unawain na lang po natin yung bata, no, dahil talagang sa tingin ko po may pangarap po talaga siya makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mas kino-concentrate niya po muna ang kanyang studies kumpara po dito po sa pagbablog or pag-content po sa kanya ng Team Kalingap. Malay po natin, one of these days, mga kalingap at kabagis, pag nakaluwag-luwag na siya, or sabihin natin natapos niya na ang kanyang senior high school, hindi naman po sinasara ni Kalingap Rab ang pintuan para sa kanya, ay welcome pa rin naman po si Erica sa Team Kalingap dahil naging maganda naman po ang kanilang closure, no? Which means wala pong masamang tinapay both sides at wala naman pong issue. So yun, mga kalingap at kabagis, no, yun lang po yung ating reaction video for today, at nakakatuwa lang dahil nga po pala itong si Kulot ay kaklase po ni Erica. Comment po kayo, mga kalingap at kabagis, kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito po sa naging statement po ni Kulot regarding kay Erica. So yun na, mga kalingap at kabagis, na muli, maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. Ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, papaalala po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs Kalingap Rab, sama na po natin si Mr. Benty Boy Vlog, mga kalingap at kabagis. Pakisuportahan, subscribe ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po, naglalambing din po ang inyong host. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakita naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, Public Information Officers ng Carepa Group, and at the same time po, proud member ng Kalingap OFW Organic Sponsors or Team Cause. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye!